Pero yun yun ang nangyari sa atin So, kaya I agree with Jay. We have to keep working on informing yung mas malaking number nga, yung mga naloloko or yung kulang sa informasyon, yung madaling na-impress. Kasi nga, in the end, ang dapat isipin nila, sa kinabukasan, kung mananaig ang China, sa kanila na lahat yan, example, saan tayo pupulutin? Pag naubos na yung isda sa West Philippine Sea, for example, and I'm very sure of this, saan sila pupunta next? Di sa loob na ng Pilipinas, sa loob na ng ating mga katubigan. And then in the future, hindi sila masasatisfy doon, kailangan kontrolin na rin nila yung buong bansa. Saan sila pupulutin ngayon? Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nasampal ng katotohanan ngayon itong mga Pilipinong pro-China sa ating bansa, lalong-lalo na itong mga kampo ni Digong, ng isang maritime expert na si Jay Batongbakal. Ano po ba ang kanyang sinabi mga kabunyog? Ayon po sa kanya, pag hinayaan na lang nating ang kining ng China ang West Philippine Sea, posible daw na sa darating na panahon, hindi lang karagatan ang sakopin nila baka raw pati na rin ang ating kalupaan dito sa Pilipinas. At kung mangyari daw iyon, saan daw pupulutin ang mga nagtaksil sa ating bayan? Anyway, para po sa iba pang mga sinabi niya, panoorin po natin itong kanilang interview. Sagutin natin yung tanong. So wala nga ba o mayroong West Philippine Sea, Commodore Tariela? Para sa akin, merong West Philippine Sea. Regardless kung na-i-register natin yan sa IHO or hindi. Para sa akin, we have to fight for it dahil based on clause, based on our domestic law, ng Philippine Maritime Zones Act, sa Pilipino yan. It is our obligation to counter those trolls, those trolls na nagpapakalat ng maling impormasyon. Alam mo, ang pinakamalaking challenge natin sa laban natin sa West Philippine Sea, hindi actually yung naglalakihang barko ng China or yung mga aircraft nila. Ang pinakamahirap na challenge natin sa West Philippine Sea ay ang mga trolls na nagpapakalat ng maling impormasyon. It is very difficult for us to fight for the West Philippine Sea kung ang mga Pilipino hindi nagkakaisa dahil nabubundol sila ng mga trolls na to. Para sa akin, ang pinaka-importanting dapat natin gawin is to spread the right information, to amplify our factual narrative. The only way that we can awaken the sense of patriotism ng ating mga kababayang Pilipino is to provide them the right information. And for us to do that, we have to put an end in misinformation. Mm-hmm. Yeah, and that's why we're doing this tonight. Inisa-isa natin itong mga binabanggit ng mga advocates ng China's argument dito sa Pilipinas, so talagang para malinawan ng mga kababayan natin kung ano ba yung sagot, paliwanag dito sa mga ganitong argument. Prof. J, kasi may last question pa ako sa inyo, but ito muna. Yeah. So ano ba talaga ang West Philippine Sea? Tama naman si Jay, konting dagdag lang siguro na parang also to address some of the other questions na natin sagot kanina. Of course, merong West Philippine Sea because our laws say so. We are Filipinos, we are bound by our own laws. Pangalawa, yung sinasabi ng tayo lang daw gumagamit ng West Philippine Sea, hindi rin totoo yan. Kung titignan nila yung mga statements issued by several ambassadors, these are official representatives of other countries, ginagamit nila yan. Nag-issue sila ng statement of support sa atin. Pangatlo, again, even if walang pangalan na West Philippine Sea, ang malinaw dito ay lahat ng ibang bansa kinikilala yung karapatan natin doon sa ating EEZ continental shelf, maliban dito sa China na nangaangkin, di ba? So, nasa iyo yan. Kung gusto mong kumampi sa atin, sa sariling position natin, para nga ma-assure natin ang ating mga natural resources para sa kinabukasan, o gusto mong ngayon pa lang ipamigay doon sa nangaangkin, and lastly, kung hindi ka naniniwala na West Philippine Sea, as if it does not exist, sige, tutulungan kita na sumakay ng bangka, tumalon ka dun sa West of Zambales. At hindi ka nalunod, yun, mawala kung walang West Philippine Sea. Diba? Mga ganyan, mga ano na yan Tama si Jay, parang panlulokot, panlilin lang yan So, dapat itigil na talaga yan. And we have to provide the right information. Papakantahin ko sana si Prof. J ngayong gabi, pero na-high blood siya. So, hindi ko na siya makapakantahin. Baka kantahin niya. Pero, for my last question, na-discuss na natin lahat ng legal basis, nasagot na natin lahat ng tanong at itong mga argumento na tinatapon nila, na malinaw naman na naratibo ng China,
Ano sa palagay niyo explanation? Bakit may mga Pilipino na patuloy na pinapakalat yung ganitong naratibo, gayong napakalakas naman ng argumento natin tungkol sa karapatan natin sa West Philippine Sea? At minsan kasi, kaya may mga ibang naguguluhan, kasi minsan ang definition natin ng troll ay ito lang yung mga may fake account na nagpapakalat, binayaran ng China para guluhin. At napag-aralan na yan, no, na meron talagang mga bayarang fake account ang Chinese government para magpakalat ng mga ganitong disinformation sa Pilipinas. But unfortunately, may mga totoong tao rin, yung isa active dito sa chat group natin ngayon, na really advocating and parroting yung mga arguments ng Chinese government over their claim dito sa... Ano sa palagay nyo? Bakit may mga ganitong Pilipino at ano yung motivation nila na instead na palakasin, paalam sa mga taong bayan, ano ba yung legal claim natin dyan? At meron naman, ano? Bakit mas academic exercise lang ba ito? Why do you think these Filipinos exist? Bakit? Yan din naman talaga yung tanong ko eh. Di ba? Ganun na yan eh. Plural po ito ha. Hindi lang congressman pinapatamaan ko or ano, hindi lang din to sa pagtatanong ng West Philippine Sea. At tinatanong ko, bakit? May mga Pilipino na ang layunin ay i-advocate ang China at hindi ina-advocate yung karapatan natin. For me, yan ang pinaka-matinding pagtatraidor sa bayan. But, Commodore J. Alam mo, para sa akin, Professor Shelo, for almost 2 years na ginagawa natin itong Transparency Initiative in the West Philippine Sea, there are 3 types of trolls. The first type of troll, ito yung sinasabi nating soulless siya. Talagang fake account, wala siyang ginawa kundi mag-spread lang ng misinformation. Because basically, these trolls are really paid to do those kind of misinformation. So that's the first type of troll. Every time na ito-troll ako ng mga ganitong uri ng troll, it doesn't hurt me. Para sa akin, nagbibigay ako ng pagkain sa pamilya niya, nakakapanood siya ng sine or whatever, nakakatulong tayo sa ekonomiya natin dahil may trolls na binabayaran ng China para gawin ito. Para sa akin, nothing personal. Sabi nga ni Congressman Marcoleta sa akin after the hearing. No? And then the second type of troll, ito yung alam na nga natin silang nag-e-exist. Dati sila maaring part ng government ng mga nakarang administration, or they are known influencers, or they claim to be expert or academic, na ang paniniwala talaga nila is to amplify etong fake news and disinformation dahil alam natin, at ako para sa akin, I won't really, I'm not convinced na ang motivation nila, dahil kahit sinasabi nilang pro-Filipino sila, ay ang interest ng Pilipinas. Dahil kahit anong gawin mo sa mga post nito, it's always inclined towards the People's Republic of China. So para sa akin, the only motivation of the second type troll are they are paid to do that. No? It's either nasa China sila, kung anong ginagawa nila dyan, obviously. Why would you enjoy living in China kaysa dito sa Pilipinas? At magto-troll ka lang, di ba? So that's the second type. And then the third types of trolls, no? Ito yung nagpapalungkot sa akin. Para sa akin, ito yung mga na misinformed lang talaga, na kapag clinic mo yung Facebook account niya, makikita mo totoo siyang tao. Makikita mo na nag-exist siya talaga, may pamilya and all. No? Nagkataon lang na it's either panatiko siya ng isang tao, kaya naniniwala siya doon, or talagang kulang lang at limitado ang impormasyon niya pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. The third type of troll, ito ang mas concern ako. This is the reason why we are still engaging the local government. We go to different universities to engage the youth. And with the support of the academic like Sir Jay, no, we even came up with a comic book project para mas ma-simplify natin how we can be able to educate this third type of trolls. So, again, we can still save the third type of troll. I'm not going to get tired na etong mga trolls na to na alam kong totoong tao at naluloko lang at nabubudol netong first and second type of trolls. We can still save them. And I'm still hoping na the 85% of the Filipinos that support our fight in the West Philippine Sea, siguro mga 10% pa dyan, ito yung nagpo-fall dito sa third category. Yes, Prof. J. Yeah, no, I agree completely with Jay kasi nga we deal with the same types of... Pero sa akin nga, it's either dahil naloko ka, no, nalinlang ka, kasi nga kulang yung kaalaman mo, tapos nadadala ka either ng personality o kaya ng mga nakakagulat na argumento na hindi mo alam kung paano kontrahin, may mga ganyan. Second level sa akin yung mga bayaran, no, mga hanap buhay lang, no? Talagang maintindihan mo yan kasi nga some people will do anything just for a few
pesos, no? Yun sa akin mas nakakalungkot kasi nga yung mga ganun talagang mercenary, wala silang pagmamahal man lang sa kapwa, sa bayan. Hindi nila iniisip yung kinabukasan talaga ng ating bansa. Forever na lang silang magiging ganyan na kumbaga servidor, no? Next time na may ibang job yan, pupunta siya doon, kung ano man yun, walang morality, walang scruples, no? Worse, ang pinaka-top siguro yung talagang deliberately, consciously, deliberately, they decided that it's better for them to work against the interest of the Filipino people. They're the ones na talagang dinadown lagi ang Pilipinas. Siguro galit sila, frustrated sila, wala talaga silang pakialam, or tingin nila mas malaking makukuha nila doon sa ibang mga mga iba nilang poon, no? Yun, ilan yan, and nakikita niyan, yung iba maaari nagumpisa dahil may hinanaing sila sa gobyerno kaysa dating ng posisyon. Yung iba siguro naghahanap ng paraan para sumikat, naghahanap ng niche nila, no, para maiba sila. Pero yun nga, nagpalulong na lang sila talaga doon sa kabila. So yung mga yan talagang kumbaga sabihin na nating hopeless, pero part naman yan, no? Part naman yan din ng buhay. Meron talagang hindi naman talaga mangyayari na you're all going to be the same in thinking, no? Maliban siguro sa China kasi you're forced to think the same hive mind, no? Pero yun yun ang nangyari sa atin, So, kaya I agree with Jay. We have to keep working on informing yung mas malaking number nga, yung mga naloloko or yung kulang sa informasyon, yung madaling na-impress. Kasi nga in the end, no, ang dapat isipin nila sa kinabukasan, no, kung mananaig ang China, sa kanila na lahat yan, example, no? Saan tayo pupulutin? No? Pag naubos na yung isda sa West Philippine Sea, for example, and I'm very sure of this, saan sila pupunta next? Di sa loob na ng Pilipinas, no? Sa loob na ng ating mga katubigan. And then in the future, hindi sila masasatisfied doon, no? Kailangan kontrolin na rin nila yung buong bansa. Saan sila pupulutin ngayon? Yun ang hindi nila inisip, yung kinabukasan talaga. And I agree, no? Kasi sa global economic, naman, ang ultimate goal would be to have a control sa resources. So itong usapin ng West Philippine Sea ay usapin din talaga ng resources, yung oil deposit dyan, yung mga isda. Ay, pupunta na naman ako sa minerals, pero yun. Okay, pero sa atin yun, no? From the beginning, ang interest talaga natin, the reason why we want to protect this is nga because resources and our future. Sa China, baliwala yan, no? Nakita naman natin anong trato nila dun sa mga bahura doon. Wala silang pakialam kung pasakin nila yung bahura, no? Para sa kanila, it's all about power and protecting themselves, no? And ang tingin nila sa atin, bale, bakod lang tayo. So wala silang pakialam anong mangyayari dyan, kahit pa ang daming maghihirap dyan, basta feeling secure sila. So again, sa tayo pupulutin kung ganyan. Kaya lalong nakakagalit kapag nakakita ka ng kapwa mo Pilipino na ang pinagtatanggol ay interest ng China instead ng interest ng Pilipinas. Na napakalino naman na kinilala na hindi lang dahil sa pag-assert natin ng mga batas natin dito sa Pilipinas. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni na maritime expert na si J. Batong Bakal at ni Commodore J. Terela hinggil sa mga Pilipinong maka-China dito sa ating bansa. Tama nga naman ang kanilang mga sinabi. Hindi natin hawak ang isip ng mga taga-China kung hahayaan na lang natin silang angkinin ang ating teritoryo doon sa West Philippine Sea. Hindi malayong angkinin na rin nila ang ating kalupaan dahil sa isip ng mga ito. Kung nakuha nila ang karagatan ng ibang bansa, paano pa kaya ang kalupaan nito? At kung mangyari ito, magmumukhang mahina tayo sa mga mata ng China at sa iba pang bansa. Kaya mga kabunyog, wag na wag po tayong papayag na gawin ito ng mga taga-China at hindi rin tayo papayag na sirain ito ng mga traidor na mga bayaran ng China. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.